doon sa Senate hearing kung saan sumipot si Duterte, merong nasa pagitan ninyo. Kung hindi ako nagkakamali, si dating PDEA Director Aaron Aquino. Pero dito sa Yes. Quadcom, magkatabi kayo. How was it Oo like? nga. Sitting beside, Well, right beside your tormentor. well, ano naman, yung nung una okay lang sa akin. Although nagulat din nga ako pagdating ko doon, nakita ko yung nameplates namin magkatabi. Nauna ako sa kanya ng konti. So I was expecting him already to be there beside me. So wala naman akong ano ko lang is iniisip ko lang ano kaya mangyayari ngayon na naman dito sa Quadcom. Ganun na naman ba? Ido-dominate na naman ba ito ni former President Duterte? So I was just really looking forward to what's gonna happen doon sa Quadcom. Pero nung nagsimula na nga na yun na naman, may the usual niya, although minus the mga niya, profanity, at least hindi niya tinutuloy yung kanyang mga PI, I started feeling annoyed actually. Pero syempre, I just kept my cool all the time. Opo. How about yung unease, no? Kasi maraming nakatingin dun eh. Parang bakit naman pinagtabi? Tsaka pangalawa, bakit nga ba kayo pinagtabi? Yun na nga. Although, nung nagkakaroon ng mga ganong mga commotions, as a member of the Secretariat approached me, and also Father Flavi, nakatabi ko on my left, also asked me, baka gusto mo, Laila, na magpalit tayo. Sabi ko, okay lang yan, okay lang. And I thought na, kung lalayo ako, baka sabihin niya, takot ako. Hindi naman ako takot sa kanya. Meron ba siyang mga provocations na ginagawa na magkatabi kayo? Na baka hindi nahagip ng camera o ng microphone? Meron ba siyang ginagawa sa inyo? Wala naman. Kaya lang talagang sinasadya niya na tinatalikuran niya ako, mga ganon. Yung trying to pretend that I was not around. That, ganon. Yung parang dead ma siya na ayaw niya akong kahit noong una hindi niya ako talaga tinitingnan, hindi ko rin siya tinitingnan until that incident happened. I was actually not aware of that, yung siya ng clenched fist na I was actually looking at the Quad chairpersons, but some people texted me and then they were asking, sabi nila, Ma'am, did you see that? Ano yun? And then sinend nila yung video clip about that. Ganun pala yung ginawa niya. But I kept my cool. Oo, tapos yung maski yung niya yung microphone na gusto niyang ihampas kay Sen Sani. So I just tried to control myself kasi naging heated, nag-react din si Sen Sani noon eh. Nung gano'n na yung ginagawa ni Mr. Duterte. I don't know kung sinasadya niya. Hindi ko alam kung sinasadya niya yun or what. Pero ano ba yung context nun? Yung sa pagkakaalam nyo, sa understanding nyo, yung pag-amba niya sa inyo? I think it was preceded by yung naunang nung nga ako, may mga minanifest ako. Including yung I called him out about yung how come hindi na niya ako kilala. How come he was saying he was na sino ba yung hindi ko kilala yan yung nasa CHR because he was under questioning or interpellation by Congresswoman Luistro. And then so Congresswoman Luistro was referring to mga ginawa ko sa CHR. And then he started saying something like na di ko kilala yan. Sino ba yan? Ganon, yung parang he didn't want to acknowledge me. So part of my intervention, yun ang pinakahuli ng intervention ko was yun. Sabi ko I don't understand why he's saying that he does not know me. So I enumerated the instances or circumstances which show na talagang kilala niya ako. And then siya na hindi ko na kasi sabi ko he's lying, di ba? I said that. He's lying. And he says that he does not know me. Doon siya ata nag-react kasi muna I think he said like hindi ko na nagbiro siya. Hindi ko na kasi nakilala dahil yung buhok niya iba na yung kulay. So he was making light out of the situation although he was called out also by the Quad na siya, kinotion niya na let's avoid those things
nung pagkaano ko, yung gumanon na ako, saka nang ginawa yon na nag-ano siya, nag-threaten. I don't know if he was serious, I don't know. Kasi sabi, he was just making fun of it. Pero I doubt it. Kasama pa rin yun talaga sa ano niya, gigil niya sa akin. Pero nga, how do you think that reflects on the former president? Yung ganong actuation, especially against a woman. Well, exactly. Yung talaga, you know, it shows his rudeness, yung pagka-childish niya, yung pagka-immature niya, and then I call it a bankruptcy in decency, or a bankruptcy of decency. Na gano'n, na talagang hindi niya rin maano ang strong women. He probably feels threatened. And alam naman niya kasi na hindi ako takot sa kanya. Alam niya yan ever since. So, is it showing something, he's trying to prove something, but it was really, it was foul, almost vile on his part. Mm-hmm. Di ba kayo, wala ba kayong naramdaman na kahit paano, parang intimidation throughout that No? that hearing, yung magkatabi kayo? No. Medyo annoyed lang ako no sa mga sinasabi niya when he started na naman yung mga ganon na almost the same things na mga sinasabi niya sa Senate. Although this time around, hindi na siya masyado nakaubra. You know, kasi na-forewarned na siya. Binasahan na siya ng rules. That's why, that explains why hindi siya nakapag-exhibit ng profanity, yung mga usual na pagmumura niya. Hindi yun lumampas, hindi niya yun nagawa. Although, nandun pa rin yung attitude niya na nang-iinsulto, trying to lord it over, trying to dominate the proceedings. May mga insulto talaga siyang certain members of the Quadcom. Tsaka yung, there were times na kahit warningan na siya, yung basta-basta na lang siyang sumisingit without asking authority to be recognized. May mga ganong moments. So, every chance na gano'n ng mga asta niya, pinapakita niya talaga. It really just shows that this man has no decency, really lacks decency. Yung ibang mga kongresista, I think, pinunto yung pag-portray niya sa inyo, di ba, bilang the mother of all drug lords, tama, di ba? There were at least 2 congressmen who questioned Duterte over that. Siyempre, yung sagot niya, incoherent na naman. Pero sa akin, parang missed opportunity yata yung sana merong isang kongresista man lang na nagsabi dito kay Duterte, this woman went through a lot all because of you, your fake propaganda, your fake accusations. Shouldn't you apologize to this woman sitting beside you? Yeah, yun nga ang kulang. Although, doon naman sa questioning by Congresswoman Luistro, at least she gave me the chance to explain, ano yung mga kaso, ano na ba yung mga status, and then how did you take it, how did you go through it, so maganda naman yung opportunity na yon, pinakita ko sa kanila. But there is this other, I forgot already who was interpolating si Mr. Duterte. Yung inulit niya yung tungkol sa, because I've been, because the cases, all my cases have been dismissed, and I've been acquitted. So parang tinatanong siya, so ibig hubang sabihin nito, nagkamali talaga tayo sa paghusga sa kanya. Something like that. Ang sagot niya, and sa tingin ko, okay yung sagot na yon, is since the court has declared her innocent, then she is innocent. No, binigyan pa siya ng chance to further explain. And in fact, na-eavesdrop ko kasi may nagko-quote sa kanyang lawyers, is parang tinuturuan pa siya na i-explain pa rin, it doesn't mean I'm really innocent. Mga ganon. Pero hindi na niya nasabi yun eh. Yes, may nagganon. May narinig ako. I just don't remember who exactly among the lawyers yung nagsasabi noon. Pinapa-elaborate sa kanya. Kasi siyempre, narinig nila na kung ano yung unang sinabi na if the court has declared her innocent, then she must be innocent. Something like that.
So parang gusto nila ng chance na makapag-explain pa na babawi doon sa statement na yon. But hindi niya sinunod eh. Kahit yun, narinig ko yun eh, na yung sinasabi sa kanya. So at least nakatulong yun. Yeah. Nakatulong yun na he just affirmed my innocence.